Kasi may mga nabasa actually ako sa mga comments pag tuwing nagla-live ako and such. May mga nagtatanong kung anti-Christ daw ba ako. Hi everyone, it's me Sharinami and welcome back to my channel. And for today's video, we're gonna talk about my religion. Ayan. Kasi may mga nabasa actually ako sa mga comments pag tuwing nagla-live ako and such. May mga nagtatanong kung anti-Christ daw ba ako. And actually, hindi ako nag-open up about two topics, religion and politics, because ang pananaw ko dyan is, ang job ko is for entertainment and ayokong mahati ang mga fans ko. Kunyari meron akong pinanigan, ayoko silang mahati nang dahil lang sa paniniwala ko. But anyway, if interested ka to know more about me, about my experiences sa buhay, ayan, syempre, panoorin nyo hanggang dulo at I don't know if may kinapupulutang aral sa buhay ko, but I just really wanna share, especially sa mga fans ko, super fans. And you're curious about me because of course, my job. Ayan, so, but now I'm here na ready to talk about it and to share it with you guys. So, ayun, so let's start when I was in elementary. Natuto naman ako, Catholic ako, lumaki akong Catholic, and yung pagpapalaki sa akin ng mga magulang ko, itinuruan naman ako kung paano magdasal and pumunta sa simbahan kasi active naman kami magsimba nung bata kami. And lagi kami sinasama ng parents ko. Tapos, syempre, nung elementary, merong, di bang, mga religion class, ganyan, of course, active din naman ako. And, yung pagiging active is, parang pag merong, kasi di ba, lumaki ako sa super residential area na, tuwing Pasko, mas doon ko nadadama ang church eh. Sa tuwing Pasko, di ba, yung mga bata, parang sumasali sa mga events ng simbahan, ganyan. So, ayun. Si mama bida-bida kasi. Lagi kami sinasali, pero masaya naman. Yung mga gift-giving, ayan, laging gano'n. Yung mga, lalo na kapag fiesta, di ba? Kapag fiesta naman, ang nagpa-participate is yung barangay, of course, and yung church. So, nung high school ako, of course, di ba, bago pala ako mag-high school, nag-communion. Tapos, di ba, bago mag-communion, may kumpisal pa. And, naalala ko lang na, nung grade 3 yun, di ba, papasulatin ng 10 mga ikukumpisal mo sa pare. Ang pinaka naalala ko lang is yung pagiging burara ako sa gamit. Tapos parang natawa sa akin yung father. Ewan ko kung bakit. Sobrang curious ko pa nga up until na ba't niya ako pinagtawanan. So, sinabi ko pagiging burara. Anyways, ayun, hanggang sa okay naman, ganun pa rin ang buhay bilang tao. And nung pinaka naaalala ko kasi dito is yung naging scholar na talaga ako sa simbahan. And kasi magkano rin yun eh, malaki pa ang parang magkano binibigay nung parang every grading, di ba? First grading, second grading, third grading, fourth grading. Malaki, parang 2,000 parang per sem, parang ganon ang binibigay. So, ayun, naging scholar ako doon. And tuwing Sunday, may requirement nga lang. Tapos, ang requirement doon is dapat hindi ka bagsak sa grades. Kasi, pag bagsak ka, hindi ka nila tatanggapin. So, it's like kind of weird, no? Yung parang, paano pag gusto ng isang estudyante na magkaroon ng tsansa na maging scholar, pero dahil nga may requirement na dapat 85 pataas lang ang magiging scholar sa kanila. Alam mo yun, sana, ang na-realize ko nga sana, kahit hindi yung mga 85 pataas lang ang tinatanggap nila kasi naaawa ko sa ibang mga estudyante na gusto talagang mag-aral at gustong bumawi sa pag-aaral. 'Di ba? Na walang pang tustos ng tuition, walang pambili ng mga gamit sa school. Ayan. So, nung
naging scholar ako sa simbahan. Yan yung isa sa pinaka challenging sa buhay ko. Kasi, doon ako unang na-heartbreak. Na broken-hearted ako sa church. Ganun. Alam niyo kung bakit. Kasi, merong isang, diba sabi ko sa inyo tuwing linggo, parang meron din kaming, hindi seminar, parang klase na nga eh. Parang class na rin, diba? Wala nang pahinga. Kasi nag-e-exam din kami doon. Scholar sa sa church, pero nag-e-exam ka ng academics, diba? Meron nagsusupervise sa amin, yung madre. And, ako noon, sobrang mahinhin kong dalaga, estudyante, mahiyain, hindi makabasag pinggan. Tapos, di ko talaga maintindihan bakit lagi siyang galit sa akin. Kapag mababa yung grades ko, papagalitan niya ako. Bakit ganun? Hanggang ngayon parang, ano ang problema nitong tao na to? Parang, talagang may times na talaga na pinagalitan niya ako sa harapan ng mga kapwa ka-scholar ko. Madre yun ah. Sa loob ng simbahan, pinapagalitan niya ako. Sa harap ng altar, pinapagalitan niya ako na meron kasi dun dapat, di ba, pag scholar, dapat nagsiserve ka rin tuwing may misa. May ganun na kailangan matuto ka pang magsaksak ng mga kable sa computer kasi nga pag misa, di ba, may PowerPoint presentation. So, kasama yun sa parang grading system nila sa pagiging scholar. At saka, gusto mo sumali sa choir, may mga ganun, or parang yung asherette, may ganun pa. So, itong madre na to, nagugulat ako. Lagi na lang siyang galit sa akin nang wala akong ginagawang masama. Ang init-init ng dugo niya sa akin na sobrang, hindi ako makabasag pinggan. Lagi ako sumusunod sa rules. Nag-aaral ako mabuti. Sobrang mahiyain ako. Tapos, all of a sudden, magagalit siya sa akin. Tapos, papagalitan niya ako sa harapan ng maraming tao at sa harapan ng altar. So, may pa rin ako, galit pa rin ako hanggang ngayon. Meron pa rin akong tanong sa sarili ko, bakit niya ako pinapahiya sa ibang tao? So, moving forward, ayan, dahil hindi ko kinaya ang stress, pagbiro nyo parang second year high school lang ata ako nung third year high school, di ko kinaya ang stress, nag-quit ako bilang scholar. Parang aanhin ko ang binibigay nila sa akin kung ang kapalit naman nito ay stress at naapektuhan ang pag-aaral ko. Yun yung naisip ko. All of a sudden, bigla na lang akong nag-quit as their scholar. Alam naman ng mama ko yun kasi sinasabi ko sa kanya na pinapaiyak ako, ganun. At hindi na tama yun bilang tao na rin at bilang bata pa ako. Nun parang 14, 15. Tapos, ganun yung trato sa akin. Actually, nung time na yun, hindi ako nawalan ng faith. Pero hindi na ako pumupunta doon sa mismong church na yun kasi nga ayokong makita yung pagmumukha niya dahil ang tingin ko sa kanya ay masamang tao. Lagi siyang galit sa akin At hindi siya nagsusorry right after. Para siyang akala mo daig niya pa yung mga terror teacher. Buti pa nga yung mga teacher Parang marunong talagang makisama pero ito talaga yung nakilala ko na to. At saka yung assistant niya na kapitbahay namin talagang laging mainit yung ulo. 'Di ba? Parang nagtatanong ako. I know na sabi sa akin ng lola ko, tao rin naman sila at may emosyon, pero hindi naman dapat ang ginagawa sa akin is ginaguide ako, hindi yung parang papagalitan ako, parang ganun. Anyways, ayan, meron din akong na-experience na meron akong pinost sa Facebook page ko na about nagkakagusto sa kanya yung parang assistant ng pare, and actually ako yun. Naguguluhan ako na itong assistant ng pare, parang brother, ganun. Kasi nakilala niya rin ako, syempre, dahil scholar nga ako ng church. Lahat ng kami ay lagi niyang kasama tuwing linggo, ganyan. So, may one time nag-chat siya sa akin sa Facebook. Tapos, gusto niyang makipagkita sa akin. Parang gusto daw niya akong ilibre ng ako lang daw mag-isa, wag daw akong magsama. At sabi ko, pumayag ako kasi syempre, 'di ba, wala namang mali siya at taga-church naman siya. So, pumayag ako sa kanya sa chat, pero hindi na tuloy yung pagkikita namin. Kasi natakot ako, bata pa ako na, 'di ba? Sabi ko,
okay lang naman. Pero siguro pag sa loob ng simbahan, kunyari kung may sasabihin siya sa akin, mag-misa kami, ganyan, o pag scholar, day, ganyan. Pero, hindi, natatawa kasi ako kasi, doon time na yun parang natakot ako. Parang, inisip ko, bakit ganito? Akala ko hindi sila pwedeng magkagusto sa tao o magkaroon ng mali siya, ganyan. Tapos, high school pa lang ako noon. Hindi ko maintindihan masyado yung mga bagay-bagay kasi ang iniintindi ko lang noon is yung pag-aaral ko. Hanggang sa ino-offeran niya na ako ng pera. Parang umabot, nag-chat siya sa akin palagi, parang taon-taon hanggang sa nag-college ako. Nag-chat pa rin siya sa akin kasi nga gusto niya talaga akong makita talaga o makasama in person. Pero ayoko naman yung parang pagchismisan naman ako sa amin. Residential area ako at maraming kapitbahay at andun din yung mga kapwa ka-scholar ko nun. So, ayun, overall, ang experience ko pagdating sa mga tao sa loob ng church. Hindi ko po nila lahat, pero dun sa church namin, sobrang, sabi ko, ay, ganito pala. Bakit ganito? Yung parang magtatanong ka bilang bata na, ay, bakit lagi siyang galit? Akala ko ba pag nasa loob ko ng simbahan, dapat marunong ka umintindi ng tao? Ay, bakit may mali siya? May mga ganun akong tanong. Bakit may mali siya? Akala ko ba kapag pag tao ka ng simbahan, dapat malinis ang intensyon mo, di ba? Marami akong tanong noon. Tapos, dagdag ko pa ha, regarding dito sa religion ko. Hanggang ngayon, I still pray, of course. Kapag nadadown ako, I still pray. Pag napapadaan sa simbahan, ayan, I still pray. Tao pa rin ako and regardless on what my job is, lagi na lang natin sinasama yung job ko, ay tao rin naman ako. So, overall, hindi naman ako nawala ng faith. Lalo na sa sarili ko. At ayoko naman talaga actually pag-usapan kung pro or anti ako. Kasi, ang pinaka-importante naman is if you have faith or unfaithful ka eh. Diba? Pero para sa akin, ang pagdarasal ay ang magbibigay sa'yo ng peace of mind. 'Di ba? Parang kakalma ka, parang ganoon. So, ayun lang. Grabe yung experience ko nung bata ako. At hindi ko pa sila nakikita ulit. Pero siguro pag tumanda pa ako at magkaroon ako ng extra savings, magdo-donate ako. At gusto ko silang ma-meet ulit. Gusto kong kausapin yung madre na yun. At di ko alam kung buhay pa siya or hindi. Pero sana magkita pa kami hanggang pag tumanda ako. So, ayun lang. Overall, uulitin ko na nasa sa atin din naman yan eh. Kahit ano pang religion natin, nasa sa atin din naman kung may paniniwala tayo or wala. Kasi, nire-respeto ko naman bawat tao eh, kung anong religion nila eh. Kasi pare-parehas lang naman tayong tao. May mga friends ako na born again, iglesias, and everything. Pero pag usapin talaga na religion, hindi ako masyado nagpa-participate because ayoko masira yung pagkakaibigan namin or kapag kunyari inuman. Tapos napupunta na sa ganyan, ayoko masira. So, yun lang. Maraming salamat sa pakikinig and I'm gonna end this video. And yung mga nagtatanong Superbook dyan, hindi po siya related dito. Napadaan lang ako dun sa Pilcoa. So, ayun lang guys. If may mga gusto pa kayong i-open ko sa inyo, ayan, comment lang kayo. At syempre, wag nyo kakalimutan mag-subscribe dito sa YouTube channel ko. And mag-follow sa mga social media accounts ko. So, ayun lang guys.